Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Mga kabunyog, kanina nag-live na ako tungkol dito. Tungkol dito sa pagdinig ng Senado. Nag-resume na po ang hearing ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations. Kaugnay po dito sa mga reklamo ng mga pang-aabuso at iba pang kaso kay Kibuloy at sa kanyang Kingdom of Jesus Christ. Nag-resume po kaninang umaga ang pagdinig sa pangunguna ni Senadora Risa Hontiveros. Agad-agad po pagsimula ng hearing, mayroong representative na pinadala si Kibuloy, abogada niya daw yon. Mayroong letter na binasa si Senadora Risa. Natanggap niya nga daw yung sulat na yon, pero ang laman ng sulat, hinihiling ng abogada ni Kibuloy na bawiin yung subpina na inisyu ng Senado para mag-attend si Kibuloy sa pagdinig ng Senado. Ayon sa nasabing sulat, nababiolate na daw ang rights ni Kibuloy dahil hinusgahan na daw itong guilty. Kaya hindi na raw nito nakikitang kailangan pang umattend ito. Nababiolate na daw ang constitutional rights nito to due process at saka yung constitutional rights against self-incrimination. Hindi naman ito umubra kay Senadora Risa Hontiveros. At sabi ni Senadora Risa Hontiveros, kung ganyan na ang mga pinapadalhan ng subpina ay nakaka-invoke ng kanilang mga constitutional right di umano, wala nang mangyayari sa mga pagdinig ng Senado. Kaya sabi ni Senadora Risa Hontiveros, hindi niya matatanggap ang nasabing request sa sulat ni Kibuloy at siya ay nag-motion na i-cite na in contempt si Kibuloy dahil nga sa pang-iisnab nito. Hindi nito pagrespeto sa subpina na inilabas ng Senado. Nag-order siya na maglabas na ng warrant to arrest ang Senado sa pamamagitan ng Senate President na si Mig Zubiri para arestuhin si Kibuloy. Kaya pinapa-aresto na po ni Senadora Risa si Kibuloy. Sa pagsisimula ng hearing, wala naman si Robin Hood Padilla. Ang nandun lang ay si Risa Hontiveros at si Coco Pimentel. Kinalaunan, dumating si Robin Hood Padilla, wala namang ginawa, nagsalita lang, ang sinabi niya lang, ino-oppose niya, nag-o-object daw siya doon sa motion o doon sa order ni Senadora Risa na i-cite in contempt at iparesto na si Kibuloy. Wala namang sinabing dahilan ang Robin Hood. Wala namang sinabing dahilan, mga kabunyog. Basta sinabi niya, nag-o-object daw siya, nire-respeto niya daw ang order ni Senadora Risa, pero nag-o-object din daw siya. Okay, so panuorin muna natin yung balita. Magpapatuloy po akong magbigay ng reaksyon dito. Arlene, ano ang tinatalakay ngayon ng Senado at ano na yung susunod na mangyayari ngayong hindi na naman dumalo si Kibuloy? Agas Senate in contempt nga ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Kibuloy matapos muling hindi sumipot sa pagdinig ng Senado. Nagpadala ng sulat ang abogado ni Kibuloy na humihiling na bawiin na ang inilabas na sapina laban sa religious leader. Anya, ang paglalabas ng sapina laban kay Kibuloy ay paglabag umano sa constitutional rights nito laban sa self-incrimination at sa presumption of innocence nito until proven guilty. Ganoon din anya kung dadalo si Kibuloy sa komite na tila idineklara na umano siyang guilty. Pero hindi kumbinsido rito sa Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros at formal na hiniling kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na ipag-utos ang pag-aresto kay Kibuloy. Allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination. Wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Pero agad tinutulan kalaunan ni Senator Robin Padilla yung contempt order
Kinilala naman ni Senator Hontiveros ang motion ni Senator Padilla. Batay anya sa Senate rules, mayroong 7 araw ang mayorya ng mga miyembro ng komite para baliktarin ang contempt order. Samantala aga, 2 mga dating miyembro ng KOJC na nasa ibang bansa ang tumestigo sa umunoy kota sa pag-remit ng pera sa KOJC at umunoy peking pagpapakasal ng mga ipinapadalang miyembro sa Canada. Samantala, bago pa magsimula ang pagdinig, nagprotesta sa harap ng Senado ang ilang taga-suporta ni Kibuloy. Sigaw nila, hustisya para kay Kibuloy at magbitaw sa pwesto si Senator Hontiveros. Aga sa ngayon tapos na sinuspende na yung pagdinig ng Senate Committee on Women kaugnay dito sa mga alegasyon ng pang-abuso ni Kibuloy at ating antabayanan kung kailan isuset yung pang-apat na hearing ng komite kaugnay ng issue. At yan muna ang update, balik sa'yo aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Ayan, nakakasuka itong si Robin Hood Padilla, mga kabunyog, ano? Siniswelduhan galing sa pera ng bayan, pero sa halip na pumanig sa tama, para sa mga biktima, mas pumapanig pa dun sa nambibiktima. Nakakasuka itong mga ganitong mga tao, mga kabunyog. Si Senadora Risa Hontiveros na lang halos ang talagang nakikipaglaban para sa issue na yan eh. Hindi na rin naman pwedeng sabihin na walang basihan ang mga sinasagawang investigasyon ni Senadora Risa Hontiveros. Kasi kahit yung Department of Justice, nung nireview nito ang mga kasong isinampa kay Kibuloy, binaliktad nito yung naunang order ng desisyon ng Davao prosecutors. Kasi pagdating dun sa Davao, yung i-file na mga kaso kay Kibuloy ng mga biktima ay dinismiss ng prosecutor o ng piskaliya ng Davao. Sa bagay, inaasahan na yan. Pero mabuti at matatag talaga yung mga nagrereklamo kay Kibuloy, dinala nila hanggang sa Department of Justice. At sa Department of Justice, may panahon na tinulugan ng mga justice secretaries nung panahon ni Duterte, si Aguirre at si Minardo Guevara. Pero ngayon, sa panahon ni Marcos, kay Rimulya, mabuti naman, at inaksyonan yung petition for review na i-file para repasuhin yung mga naging desisyon ng mga prosecutor ng Davao. Ngayon, na-review na ng Department of Justice at may finding na ng probable cause. O yan, so maganda na ito mga kabunyog. So ibig sabihin, kung may finding of probable cause, lalong hindi dapat hinahadlangan ang investigasyon ni Senadora Risa Hontiveros. Kasi kahit na nga Department of Justice, mga abogado na yan, ay mayroong finding of probable cause. So napakalinaw nito. Kaya lang, iba kasi, mga kabunyog, iba yung ginagawa ng DOJ, iba rin yung ginagawa ng Senado. Paano na iiba? Yung ginagawa ng DOJ na ni-review nila yung mga sinampang kaso kay Kibuloy, na dinismiss ng prosecutor ng Davao, pero nang review ng DOJ prosecutors, ang finding nila ay mali yung prosecutors. So, sa petition for review, kinatigan yung mga biktima. Mayroong probable cause. So, isasampa na ito sa korte. Pag isinampa ito sa korte, doon madidetermine ang guilt ni Kibuloy sa korte. Kaya yung mga sinasabi ng mga abogado ni Kibuloy at ng kampo ni Kibuloy na sampahan sa korte, ayan, sasampahan na sa korte. Doon talaga madidetermine ang guilt niya. Pero itong pagdinig ng Senado, iba rin ang purpose nito. Ang purpose nito, dahil nga may probable cause yung mga reklamo ng mga biktima,
mayroong probable cause. Yung facts at circumstances ay sufficient para mapaniwala ang isang tao na mayroon ngang dahilan na posibleng totoo na nakumit ni Kibuloy ang mga pinagagawa nito. So pagdating ngayon sa Senado, nagkakaroon ng pagdinig, ang purpose niyan para lumabas yung mga ano ba ang modus ni Kibuloy? Ano ang ginagawa niya? Paano niya ginagamit ang relihiyon sa human trafficking? Mula sa pagdinig na ito, posibleng magkaroon ng mga amendments ang ating mga batas tungkol sa human trafficking. Kasi yung ating mga batas sa human trafficking, hindi pa masyadong nadidetalye dyan kung paano ang relihiyon nagagamit bilang modo sa pag-commit ng trafficking in persons or human trafficking. Actually, sa pagdinig na ito ni Senador Risa Hontiveros, mas lalong mapapalalim ang batas na yan. Sana nga, matapos ang pagdinig na ito ay mag-move si Senador Risa Hontiveros, mag-file siya ng mga amendments sa nasabing batas. Kasi isa naman talaga sa paraan kung paano ginagawa ang human trafficking, lalo na ang child trafficking, ay sa pamamagitan ng mga relihiyon. Kaya napaka-importante ng pagdinig na yan sa Senado. Iba ang purpose ng pagdinig na yan sa Senado kaysa doon sa kasong isasampa sa korte. Yung pagsampa ng kaso sa korte para papanagutin siya sa mga kriminal na kaso ni Kibuloy. Yun ang purpose ng kaso. Papanagutin siya sa mga kriminal na mga nagawa ni Kibuloy. Yung sa human trafficking. Qualified trafficking pa nga eh. Kasi ang involved ay minor. Qualified trafficking, hindi yan simple trafficking. No bail po yan. So ngayon, ito namang pagdinig ni Senadora Risa Hontiveros, ang purpose naman ito, malaman kung paano ang mga iba't ibang paraan ng mga nagkukumit ng human trafficking, lalo na ginagamit ang relihiyon para yung batas sa human trafficking ay maamyendahan, mas ma-update, ma-upgrade ang batas sa human trafficking. Kaya importante. Kaya itong si Robin Hood Padilla, bakit siya nag-aabogado para kay Kibuloy? Yung hindi pagsipot ni Kibuloy dyan sa pagdinig na yan, insulto na yan sa Senado. Dapat nga magalit si Robin Hood Padilla din eh. Dapat magalit siya kasi iniinsulto ang Senado, hindi sumisipot si Kibuloy. Ngayon, abangan natin sa darating na mga araw kasi siyam yan ang miyembro ng committee na yan. Miyembro dyan sila Amy Marcos, sila Jinggoy Estrada, si Cynthia Villar, member dyan, ang alam ko. Si Pia Cayetano yata, member pa dyan. Minsan nang na-discuss ko ito eh. Minsan na-discuss ko na ito mga kabunyog. Kaya lang hindi umaattend sa hearing yung mga yun eh. Ngayon, ang mas malala nilang pwedeng gawin, may 7 days pa para tumutol sila sa order ni Senadora Risa na isyuhan na ng warrant of arrest si Kibuloy. Kapag yung mga hindi umaattend sa hearing tulad nila Amy Marcos, nila Jinggoy Estrada, nila Cynthia Villar, nila Pia Cayetano, kapag yung mga hindi umaattend na yan sa hearing ay sumama pa kay Robin Hood Padilla sa pagkontra sa warrant of arrest, nakakasuka na talaga tong mga senador na to. Hindi na nga sila umaattend sa hearing, hindi na sila umaattend, tapos susuportahan pa nila ang kailangan ditong suportahan, hindi si Robin Hood Padilla, kundi si Risa Hontiveros. Kaya tayo mga kabunyog, mga kababayan, sa pamamagitan man lang ng programa kong ito, sa pamamagitan ng mga vlog kong ito, ipaabot natin ang suporta kay Risa Hontiveros. Suportahan si Risa Hontiveros kasi napakahirap ng ginagawa ni Senadora Risa Hontiveros na ito. Silang dalawa na lang ni Coco Pimentel ang gumagalaw dyan eh. Si Coco Pimentel nga hindi masyadong nagsasalita. Bagamat hindi rin kumontra, at least may kasama si Senadora Risa kanina nung nagsimula ang pagdinig. Pero yung karamihan ng mga senador hindi sumisipot sa pagdinig na yan. Sila kay Kibuloy. Mas importante sa kanila yung pinagsamahan nila kay Kibuloy kaysa sa interes ng bayan. Yan ang malinaw dyan mga kabunyog. Itong mga senador na to, mas importante pa sa kanila
ang pinagsamahan nila kay Kibuloy kaysa sa interes ng bayan. Yan ang malinaw na nalalantad o na-expose diyan. Hindi man lang sila umaattend sa hearing. Ngayon, ang mas malala pa nilang pwedeng gawin, minsan nga mag-live ako, i-ano ko ulit ito, balikan ko ito, sino ba tong mga senador na to? Ang mas malala pa nilang pwedeng gawin, kung sumama pa sila kay Robin Hood Padilla sa pag-oppose ng arrest warrant na hinihiling ni Risa Hontiveros laban kay Kibuloy. Kapag ginawa yan nila Amy Marcos, kapag ginawa yan nila Jingo Estrada, sa kanila Pia Cayetano, alam ko yan yung mga members Mga kabunyog, mangampanya tayo kontra sa mga senador na yan. Pero kung dito lang sa pagharang ni Robin Hood Padilla, hindi mahahadlangan yung warrant of arrest kasi kailangan majority ng miyembro ng komite. Ay siyam ang miyembro ng komite na yan. Isa lang naman si Robin. Kaya lang ang problema dyan, kung gapangin ni Robin, kung gapangin ng mga members ng, kung gapangin ni Kibuloy yung mga miyembro ng komite at ang mga ito ay mag-oppose, kung maghayag ng oposisyon kasi may 7 days pa. Within 7 days, pwede nilang i-oppose yung order ni Senadora Risa na i-cite in contempt si Kibuloy at arestuhin. Kaya mga kabunyog, maghanda tayo. Araw-arawin natin ito. Suportahan natin si Senadora Risa Hontiveros. Isa-isahin ko nga. Hindi ko kasi, dati na-discuss ko na to, hindi ko natandaan pero hayaan nyo, mamaya ipopost natin kung sino-sino ba yung mga miyembro ng committee na yan. Yung Senate Committee on Women, Children and Family Relations ito Mga kabunyog, suportahan natin si Senadora Risa dito. Grabe itong pinagdadaanan ni Senadora Risa. Sa katunayan, ang panawagan ng mga supporters ni Kibuloy, Risa resign daw. Galit na galit sila kay Senadora Risa Hontiveros. Ngayon sa pagdinig sa Senado, walang suportang nakukuha si Risa Hontiveros sa mga kapwa niya senador. At itong si Robin Hood Padilla, late pa dumating, sumipot pa para lang kontrahin ang motion ni Senadora Risa Hontiveros. Wala nang ang silbi itong Robin Hood Padilla na to, kumukontra pa. Mga kabunyog, kaya sana magsuportahan din natin si Senadora Risa. Paki-share nitong live kong ito para makarating sa maraming tao ang panawagan natin. Support Senator Risa Hontiveros. Dapat arestuhin na yan si Kibuloy. Bakit? Sino ba si Kibuloy? Akala, malinaw naman sa atin, no man is above the law. Alam ba yan nito ni Robin Hood Padilla? Alam mo ba yan Robin Hood Padilla? The law applies to all or none at all. Sabi ni Fred Lim ni Alfredo Lim. The law applies to all or none at all. 'Di ba? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Okay? So magandang araw po. Paki-share po nitong live natin. Paki-share po nito mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.